Hello kababayan, kakaibang road trip ngayong araw dahil dalawa ang pupuntahan natin, ang Laog Cathedral at Sincang Bell Tower. Samahan niyo ako mag-road trip papuntang Laog City, Ilocos Norte. Ang Laog Cathedral, canonically known as St. William's Cathedral, Espanyol, Catedral de San Guillermo, ay isang simbahang Romano-Katoliko sa lungsod ng Laog, Ilocos Norte, Pilipinas. Ang kasalukuyang simbahan ay itinayo noong 1612 ng mga preleng Augustinian upang palitan ng isang kahoy na kapilya. Ito rin ang nagsisilbing upuan o sentrong simbahan ng Roman Catholic Diocese ng Laog. Ang simbahan ay sikat din sa Sincang Bell Tower, na lumulubog sa lupa sa bilis na 1 pulgada bawat taon. Nakaligtas ito sa ilang maliliit na lindol mula nang itayo ito, na naging dahilan upang tawagin ito ng mga eskolar na isang istrukturang istilong barok ng lindol. Ang tore, marahil ay itinayo pagkatapos ng lindol noong 1707, ay may pundasyon na 70 metro, 300 pie. Ito ay gawa sa mga brick na gawa sa lokal na pinagdugtong ng molasses at katas ng dahon ng sablat na hinaluan ng dayap at buhangin, at pinatibay ng 4 na malalaking haligi sa bawat sulok at isang paikat-ikot na hagdanan patungo sa kampanaryo. Dati itong may malaking orasan sa kanlurang mukha ng tore.
Ang unang simbahan ng Lawag ay gawa sa kahoy at pawid noong itinatag ng mga Agustino ang parokya noong 1580. Ang mga pundasyon ng kasalukuyang simbahan ay inilatag noong 1612. Nasira ito ng apoy noong 1843 at naibalik mula 1873 hanggang 1880 ng Obras Publicas sa ilalim ng Inhinyero Antonio de la Cámara at Padre Santiago Muñoz. Ang simbahan ay inookupahan ng mga rebolusyonista noong 1898 at ng mga puwersang Amerikano noong 1899. Ang pagmamay-ari ng simbahan ay tinutulan ng mga Aglipayan mula sa Romano Katoliko kung saan nanalo ang simbahang Katoliko. Ang harapan ng simbahan ay inayos sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lime plaster noong 1936. Ito ay naging isang katedral nang ang Diocesis ng Lawag ay nilikha noong 1961. Ang simbahan ay muling inayos mula 1971 hanggang 1972. Ito ay bahagyang nasira ng lindol noong 1983. Ang simbahan ay kilala sa disenyo ng Italian Renaissance. Mayroon din itong hindi pangkaraniwang dalawang palapag na harapan, na sinusuportahan ng dalawang pares ng mga haligi sa bawat gilid ng arched entrance. Ang tuktok ng facade ay mayroong recessed niche na nagpapakita ng imahe ng patron saint ng lungsod, si San Guillermo el Ermitaño. Mayroon itong mga bintanang gawa sa kapis na may mga screen na bakal. Mayroon itong pangunahing retablo at dalawang mas maliit sa mga gilid nito. Ang mas mababang antas ng malaking retablo ay naglalaman ng imahe ni Saint William, ang patron saint ng parokya. Ang lungsod ng Lawag ay sikat din sa Sinkang Bell Tower, na lumulubog sa lupa sa bilis na 1 pulgada bawat taon. Nakaligtas ito sa ilang maliliit na lindol mula nang itayo ito, na naging dahilan upang tawagin ito ng mga iskolar na isang istrukturang istilong barok ng lindol. Ang tore, marahil ay itinayo pagkatapos ng lindol noong 1707, ay may pundasyon na 70 metro, 300 pie. Ito ay gawa sa mga brick na gawa sa lokal na pinagdugtong ng mga pulot at katas ng dahon ng sablot, 4, na hinaluan ng dayap at buhangin, at pinalalakas ng 4 na malalaking haligi sa bawat sulok at isang paikat-ikot na hagdanan patungo sa kampanaryo.
Dati itong may malaking orasan sa kanlurang mukha ng tore. Ang bell tower ay ipinapalagay na itinayo pagkatapos ng 1707 na lindol. Nakatiis ito ng ilang menor de edad na lindol simula ng makumpleto, kaya naging miyembro ng etiketa ng estilong earthquake baroque ng mga iskolar ng arkitektura, kasama ang ilang simbahan sa buong Pilipinas at Guatemala. Ito ay lokal na itinayo ng mga artisan na Ilocano na gumamit ng mga brick na pinagdugtong ng molasses at dahon mula sa isang lokal na halaman na pinangalanang sablot. Sa isang pundasyon na 70 metro at taas na 45 metro, ito ay isang matibay na istruktura na tumataas sa mga Ilocano sa loob ng maraming siglo. Ito ay pinaniniwalaan na ang tore ay lumulubog sa bilis na 1 pulgada bawat taon. Walang anumang konklusyong siyentipikong mga paliwanag para dito, ngunit ang isang tinatanggap na teorya ay ang tore na itinatayo sa mabuhangin na lupa at ang mabigat at napakalaking istruktura nito ay nagiging sanhi ng dahan-daang pagbabaon nito sa lupa. Ang mga kwento mula sa nakaraan ay nagsasabi tungkol sa mga taong nakasakay sa mga kabayo na maaaring dumaan sa mga tarangkahan ng tore. Gayunpaman, kung bibisitahin ng isang tao ang bell tower ngayon, malalaman nilang kailangan nilang halos gumapang sa mga tarangkahan nito upang makapasok sa bell tower. Sa kasamaang palad, mahigpit na ipinagbabawal ng konseho ng lungsod ang hindi awtorisadong pagpasok sa mahalagang piraso ng kasaysayan nito. Ngayon, ang bell tower ay lumulubog din sa isang matalinghagang paraan. Ang umuusbong na lungsod ng Lawag ay patuloy na sumasailalim sa napakalaking pagbabago sa estruktura. Ang mismong katedral ay pininturahan kamakailan ng murang kayumanggi at dilaw, ngunit ang luma, kulay abong lumulubog na bell tower ay nakatayo pa rin, na nadungisan lamang sa paglipas ng panahon. Ang pasukan ng Lawag Sinkang Bell Tower ay humahantong sa isang vaulted tunnel. Ayon sa mga lumang kwento, ang isang lalaking nakasakay sa kabayo ay maaaring dumaan sa siwang na ito nang hindi nakayuko. Sa kasalukuyan, ang isang may sapat na gulang na may katamtamang taas ay hindi makadaan sa lagusan nang hindi yumuyuko.